kahit ilang beses ka pang nag-hajj, kahit inubos mo ang iyong pera sa pagbibigay ng sadaka o zaka, kahit madalas ka pang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, kung hindi ka naman nagsasala, ang lahat ng ginagawa mong ibada na yan ay walang kwenta, walang silbi, walang saysay, kapatid sa pananampalatayang Islam. Sapagkat kung titignan natin ang realidad, marami sa mga kapatid nating Muslim ang nag-hajj, Masya Allah, pumupunta sa Baitullahil Haram para makapag-hajj. Ngunit pag uwi nila, Masya Allah, nandito na si Bapa Haji, nandito na si Auntie Hadja, nakapag-hajj, isinagawa yung ikalimang haligi ng Islam. Ngunit yung ikalawang haligi ng Islam, pinabayaan, subhanallah. Ilan sa mga Muslim ang nakapag-hajj, pag uwi nila, hindi naman nagsasala. Subhanallah. Kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan mo, pinagod mo lang yung sarili mo, sinayang mo lang yung pera mo. Sapagkat, kahit ikaw ay nag-hajj na kung hindi ka naman nagsasala, ang gantimpala ng iyong hajj at zaka, kung ano pa mang uri ng ibada yan, hindi mo yan mapapakinabangan kung hindi ka nagsasala. Sapagkat ang susi ng lahat ng ginagawa mong ibada ay ang sala. Kung kaya't sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag tinanggap na sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong sala, katotohanan, ang lahat ng ginagawa mong ibada ay tinanggap na sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ibinalik o hindi tinanggap ng Allah ang iyong sala, katotohanan, ang lahat ng ginagawa mong ibada ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't, tingnan ho natin ang ating mga sarili. Tanungin natin ang ating mga sarili. Naisagawa ba natin ang kautusan ng Allah? Naisagawa ba natin, naitayo ba natin ang sala ayon sa katuruan ng Islam at ayon sa katuruan sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ganyan po kahalaga ang sala, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala.